pa. Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Kung nakikitaan niyo ng hadlang. Hadlang ha, sa paglilingkod sa Panginoon. Kita niyo ba? Hindi. Hindi, di ba? So, upo muna kayo, papaluwarin ko. So, pag-usapan po natin ngayon, sabi dito sa aklat ng 1 Pedro, chapter 1, verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. So, pagsubok sa inyong pananampalataya. Meron po tayong harang o obstacle, trials, kapag po tayo ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Hindi tayo exempted sa mga bagay na yan dahil tayo po ay tao. Di ba? Tayo po ay nilalang ng Diyos at hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. Pamilyar kayo dyan? Saan ang daan yan? Kasi pag nagdadrive ng motor, iniiwasan ko talaga yan. Obstacle, harang. Pag napashoot ka dyan, sigurado malamang sa malamang. Tutumba ka, tataog ka, at masusugatan ka. Kaya, dyan kayo sa pagbilaw, makikita nyo. Lubak-lubak. Eh, no? Hinarangan. Yung daan. Paano makakataan kung may larangan? Diba? Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag may harang, kailangan mo tibagin. Kailangan mo alisin. So, obstacles o hadlang, harang o balakid. Maaaring mga hadlang ay mga bagay, sitwasyon sa buhay, o mga tao na nagpapahinto o nagpapahirap sa pag-usad o paggalaw ng isang tao sa kanyang mga layunin o mga gawain. Tayo pong mga mananampalataya, ang hangad po natin ay makarating o makasama sa ating pong, sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi dyan, meron talagang obstacle na sitwasyon, mga tao na nagpapahinto, umuusad sa paggalaw, di ba? Distraction. Kinuha ko po yung obstacle at distraction para parang parehas natin po sila eh. Maaaring ang distraction pagkawala ng atensyon. Di ba? Kapag tayo ay minsan nawawala talaga sa atensyon sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos nagpapabalik sa atin ng kagalakan para maglingkod po sa Panginoon. Sabi dyan, maaaring magpabagal o magpahinto sa pag-usad ng isang tao sa kanyang layunin o gawain. Nakita niyo ba? Ala-ala tayo ito. Meron tayong dreams, meron tayong pangarap, meron tayong gustong makamit. Pero bago yan, doon sa gusto po natin, napakadaming harang, di ba? Napakadaming balakid. Pessimist. Ano yun? Negatibo. Laging negatibo ang pag-iisip. Ego. Friends, rejection, haters, relatives. Di ba kasama? Fear, takot, society, guilt, doubt. Kasama yung boss. Nabalakid o hadlang sa paglilingkod po sa ating pong Panginoong Diyos. Lahat lang yan. Diba? Ginagamit ng kaaway para tayo ay hadlangan o harangan sa paglilingkod po sa ating pong Panginoong Diyos. Pero sabi nga, diretso lang tayo. Tuloy lang tayo sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Ito, tanong. Paano ba natin naharapin ang mga obstacles o at distraction sa buhay pagdating sa pagsunod sa Panginoon? Diba, meron po akong tatlong babanggitin dyan. At yun yung mga bagay na, kumbaga, pinag-pray ko sa ating pong Panginoon na bigyan ng karunungan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang una ay dapat, ulit, tanong-tanong, paano ba natin naharapin ang mga obstacles at distraction sa buhay pagdating sa pagsunod sa Panginoon? Dapat mayroon tayong tatag at tibay ng pananampalataya. Di ba lagi po natin sinasabing mga mananampalataya at lagi nating prayer sa ating pong Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako
ng matibay na lakas pagdating po sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Di ba yun yung lagi nating prayer? Kasi kapag down tayo pagdating sa pananampalataya o pagsunod sa Panginoon, talagang manghihina po tayo. Di ba? Mawawala tayo, pero yun yung prayer natin sa Panginoon na tayo ay patibayin at palakasin ng ating pong Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, tulad po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing saan? Galing saan? Pakilakas po? Yung masunurin. Galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So tayo lahat po ay umaasa talaga sa kalakasan po na bigay po ng ating po Panginoong Diyos. At hindi sa kalakasan bigay ng katabi mo, kundi sa kalakasan na bigay ng ating po Panginoon. Awit 73 verse 26, ito yung paborito kong verse. Nung ako po ay nagsisimula pa lang sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon, sabi dito, ang aking laman at ang aking puso ay naglulupaypay. Ngunit ang Diyos ay pakilakas po. Pakilakas po. O malinaw ba mga kapatid? Ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. So, alakasan talaga natin ang ating pong Panginoon. Daming verses ng Diyos talaga ang nagbibigay ng kalakasan. Ephesians chapter 4, verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Jesucristo. So, wala tayong pag-iisip dyan mga kapatid. Diba? Kapag tayo ay nanghihina, hihingi talaga tayo sa Diyos ng kalakasan. At ang Diyos, hindi po tayo mabibigo once na tayo po ay nanghingi ng kalakasan. Yung sarili lang po natin. Diba? Sabi nga, back to basic. Pag tayo po ay nang hihina sa ating pong Panginoon. Ano yung back to basic? Di ba lagi ko sinasabi, back to basic, manalangin, mag-ayuno, umatin ng gawain. Yan po yung magpapalakas sa ating pananampalataya. Yan po yung basic. Di ba? Na gagawin po natin pagpapalakas sa ating pong pananampalataya. Sabi sa aklat ng unang Timoteo, chapter 1, verse 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako ay inaring at tapat, na ako ay inilagay sa babasa po. Pakilakas po. Yan. Masunod yung estudyante ko. Diba? Yan. Tayo po ay inilagay ng ating pong Panginoon. Mabalat tayo. Diba? Na tayong lahat ay inilagay po ng ating pong Panginoon na maglingkod po sa Kanya. Diba? Isang bagay na alam ko na tayo po ay panalo. Diba? Hindi talo. Dahil napili tayo ng Diyos na maglingkod po sa Kanya. Pangalawa, ano yung una? Dapat ay mayroong tibay o kalakasan na galing sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Pangalawa, huwag mag-focus sa mga nakikita nating nagpapahina sa atin. Bagkus sa Diyos tayo mag-focus. Ito yung bagay na nangyari sa amin, kaya kami po ay nawala sa pananampalataya. Hindi ka focus sa Panginoon. Di ba kaya nga? Tayong lahat mga kapatid, focus na po tayo sa ating Panginoon at huwag tayong titingin sa mga bagay na magpapahina sa atin pagdating po sa ating pong pananampalataya. Ano sabi dyan? Focus on the goals, not the distraction. Di ba? Tatakbo yan. Pero iniisip ng isa, yung distraction na dadaanin niya. Yung isa naman, yung goals. O yung tayo gusto niyang makamit. Di ba? Dalawang tao. Kaya, doon tayo, huwag natin isipin yung mga hadlang o distraction pag tinignan sa ating pong Panginoon. Focus tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamumunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sabi doon, hindi
hindi tao ang kaaway natin, mga kapatid, kundi espiritu. Di ba yun yung, kumbaga, gumagamit ang kaaway ng mga tao na nakapaligid sa ating para harangan po tayo na maglingkod na tapat sa ating buong Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan nyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Di ba? Kaya-kaya natin mga kapatid na labanan ang dyablo kasama po ang ating pong Panginoong Diyos. Aklat ng Efeso chapter 4 verse 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang kaaway ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi di ba, kapag ang kaaway, hindi naman tayo dadalhin sa yung tukso na sabi ay hindi mo kakagatin. Kundi ang kaaway talaga dun sa kakagatin mo. Diba? Dun sa kukunin mo. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay niligtas ng Panginoon at doon sa mga bagay na yun, nauunawaan natin kung ano yung mga gawa ng kaaway na magiging hadlang sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila. Kapag po tayo ay dumanas ng mga kahinaan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, merong leon na naghahanap ng masisila. Huwag po natin hayaan na tayo yung masisila ng kaaway, di ba? Tayo po ay magpakalakas palagi sa paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Di ba? Pero minsan talaga, hindi talaga nawawala yung pag-iisip dito sa mundong ito. Pero sabi nga, dahil tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon, palagi natin isa-isip yung mga bagay na gusto po natin makamit ay makarating at makasama sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan na natin ang ating pong Panginoon. Na palagi natin isa-isip na yung mga panlangit na patungkol po sa ating pong Panginoon. Pangatlo, isuot natin ang ating spiritual na panangga upang manatili tayo nakatayo at hindi nabubuwal at nawawala. Ano yung mga panangga? Sabi dito sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 11, isuot nyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. Efeso chapter 6 verse 13, kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yung mga obstacles sa trials na pagdadaanan po natin na magdudulot sa ating ng kahinaan, sabi niya, suot natin yung pandigma na ibibigay ng ating pong Panginoon. At sabi niya, matatag pa rin kayo nakatayo. Yung tema natin, mga kapatid. At ito yun. Sabi dito sa kalatang Efeso chapter 6 hanggang 14 verse 18. Di ko na po dyan nilagay. So, isuot natin yung sinturon ng katotohanan. Ito po yung kung mabibigay sa atin ng kagalakan, ng buhay, na walang hanggan. Isa-isahin ko lang po para maintindihan natin mga kapatid na kapag tayo po ay nangihina sa gawain ng ating pong Panginoon, isuot natin yung sinturon na mayroon tayong katotohanan na galing po sa ating pong Panginoon. Pangalawa, baluti o katuwiran. Tayo lahat po ay mayroong mga nakakasama na mga hindi mananampalataya. Pero dahil sa ating pong Panginoon, mayroon pong katuwiran na pinapaunawa sa atin ng Panginoon para mapalayo
doon sa mga bagay na magpapasama po sa atin. Pangatlo, yung sandalyas, pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. At ito yung mga kapatid yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yung mga pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Taas nga ang kamay na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So lahat po tayo. Diba? Lahat tayo nagbabahagi po ng salita ng ating pong Panginoon. Suot natin yung sandalyas. Pang-apat, yung palangga o pananampalataya. Kailangan po talaga natin, mga mananampalataya, tayo tinawag na mananampalataya, kailangan natin ng pananampalataya na galing sa ating pong Panginoon. Amen. Pang-lima, sa mga nagmomotor, kailangan ng helmet. Nakita niyo yung obstacle kanina, sabi ko nga, pag napashoot ka doon, malamang sa malamang, tataon, magtutumba ka. Pero kailangan mo ng helmet para yung impact, pagbagsak mo, ay hindi masakit. Masusugatan ka, pero hindi ka mamamatay. Kasi may helmet ka. So, kailangan po natin ng helmet ng kaligtasan. Ganun din mga kapatid, pagdating sa pananampalataya, kaya kailangan natin ng helmet ng kaligtasan. Diba? Yun lang naman yung gusto natin eh. Maligtas tayo at huwag tayong bumagsak. Pang-anim, yung tabak, ang salita ng ating pong Panginoon. Napakahalaga niya, di mo meron tayong mga memory verse na kapag tayo ay dumaranas ng pangihina, naalala natin siya. Kaya sabi ko, yung paboritong awit 73:26, kapag ang puso ko at ang katawan ko ay napapagod, lumalapit talaga ako sa Panginoon. Dumaranas talaga minsan. Pero ang Diyos talaga, kapag tayo ay nanalangin, sasagot talaga ang ating pong Panginoon. At yung huli, pananalangin. Di ba kapag tayo ay may obstacles, trials, pagsubok, o kahit ano pang hadlang sa gawain ng ating pong Panginoon sa paglilingkod sa Diyos, ano yung ginagawa natin? Di ba yan lang? Nananalangin tayo, Lord, pwede po ba na palakasin niyo po ang aking pong pananampalataya? Ilayo niyo po ako sa tukso. Di ba? Kabilog. Kaya, pananalangin po talaga yung the best na kailangan po natin gawin para yung hadlang o harang sa ating pong paglilingkod ay mawala. Last slide. Ano sabi? Sa kahinaan, magpapakalakas. Sa tagal, magtutumibay. Hindi magtutumibay yan. Hindi yung lulutong ka, kasi mababaak, masisira. So, sabi dyan, sa kahinaan, magpakalakas tayo. At kapag tumatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, magtutumibay tayo mga kapatid. So, palakpakan ng ating pong Panginoon, ang Diyos, ang magbibigay ng kalakasan sa paglilingkod po natin sa Kanya. Praise God! Kaya mga kapatid, announcement lang po ha. Yung nalaglagan ng pera sa hagdan, pumunta na lang sa akin. Hindi ko sasabihin kung magkano. Alam niyo yun pag nawala sa inyo. Tingnan natin, Panginoon, mga kapatid, tayo ay tatayo at tayo magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo ay nandito. Alam ko, may mga dumaan, mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, pero sabi nga po sa exhort kanina, sa exhortation,
It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Hallelujah! Pagkain natin ang ating Diyos at tuloy sa Kanyang kabutihan. Oh Lord, hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah.
tayo ay magkakasama at isang layo natin kung bakit tayo narito. Isang layo ay mapapurihin ang ating Panginoon. Praise God! Okay po, pwede na po makaupo yung nakakamay na, tapos yung hindi po nakakamay, huwag po munang umupo at katulad ng kaso tayo. So, salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay nasa portion ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ilagay po natin sa puso natin na tuwing gagawin natin magpapasalamat sa ating Panginoon. Isipin natin na ito isang pribileyo na para madakila yung kabutihan ng ating Panginoon sa mga pinagdaanan natin. Salamat sa Diyos kasi binigyan niya tayo ng pagtatagumpay, binigyan niya tayo ng karunungan para ma-overcome yung mga bagay, mga kapatid. Kaya huwag natin ipagkakait yung pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Huwag natin ikakahiya na may ginawang mabuti ang Diyos sa atin dahil ang sabi po ng Bible, ang magkakahiya sa akin, ikakahiya ko sa harapan ng aking Ama. So, salamat po sa ating Panginoon at sa umaga po ito, makakarinig po muli tayo ng inspiration para po sa ating kapatid na si Sister Maika. Sorry naman. Magandang umaga, Sister Maika. Magandang umaga mga kapatid sa inyo at sa ating Panginoon. Ilan taon ka na naglilingkod sa ating Panginoon? 16 years mga kapatid. 16 years na ako naglilingkod sa ating Diyos. This coming October mga kapatid. Actually, naalala ko, 3 kami mga kapatid na nabaptize sa lugar ng Talaw-Talaw. Si Pastor Robert nabaptize sa amin. At ang nag-disciple sa amin is si Pastora Sen Villanueva. Paano ka magkakilala sa ating Panginoon? Kasi natatandaan ko, pag nakakita ko sa sambahan, kasama mo yung pamilya mo. Kaya ako'y tuwan-tuwa kasi isang pamilya talaga kayong nakikita kung sumasamba sa ating Panginoon. Ano ba yung naging way para makilala mo ating Panginoon? Mga kapatid, inborn yung family ng mami ko sa side niya na talagang UPC mga kapatid. At though 2009 ako nakakilala sa ating Diyos at nabaptize. Napunta kasi kami mga kapatid sa side ng daddy ko, which is mga hindi sila mga mananampalataya. Pero lumalaki ako mga kapatid na meron akong laging tanong kasi hindi kami ganito yung pananampalataya talaga na namulat kasi nalayo kami mga kapatid dahil kinailangan ng nanay ko na magtrabaho sa ibang bansa at ang tatay ko that time mga kapatid ay nasa active service sa pagiging sundalo mga kapatid, lipat-lipat sila. Pero sa biyaya ng ating Panginoon mga kapatid, lumaki man ako na wala ang nanay ko mga kapatid. Naging independent ako at hindi ako naging pasaway naman talaga mga kapatid. Nung college na lang mga kapatid, hindi ko alam kung makasa yung picture. Pero mga kapatid, si Sister Motia mga kapatid ay isa rin sa naging bunga namin at si Brother Jeffoy at si Napampa mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil nalayo man kami sa Panginoon. Hindi kasi yung mami ko kasi hindi nagsasabi sa akin na ganito yung pananampalataya. Kasi sila din mga kapatid ay nabackslide dahil nagtrabaho sila ng Israel mga kapatid ng ilang taon. Pero salamat sa biyaya ng ating Diyos dahil nakabalik sila magkakapatid sa pananampalataya sa biyaya sa ng ating Diyos. At nag-decide kasi ako mga kapatid ng college ako. Kung natatanda ako mga second year, may sinasamahan akong born again. Trinitarian yun. Trinitarian sila. And sabi ko sa nanay ko, magpapabautismo ako. Galit siya. Hindi ko alam bakit. Sabi niya, bakit ka magpapabautismo? Nasa tamang pananampalataya ka. Tinataka ko. Sabi ko, anong tamang pananampalataya? Wala ka lang sinasabi sa akin. Tapos, that time kasi, kakabalik lang nila 2005 mga kapatid galing Israel. Nag-report sila kasi 10 years sila nag-TMT sa Israel mga kapatid.
At doon na ginamit ko si Sister May Gonzales. Kasi that time, dyan sa may Laxville nakatira. Nagtitinda siya ng mga kakanin. Eh, mahilig akong kumain, no? Nakikita ko siya doon. So, nagbabahagi siya ng salita. So, sabi niya, PC din pala yung side ng mami mo. At ko may mga tito ako, tsaka mga pinsan ng mga pastor, evangelist, So, siya yung sabi na yung church natin before is naabutan pa sa Pumia, mga kapatid bago lumipat dito sa Iyang. And then dito na. So, for 16 years, mga kapatid, na nakita ko talaga yung kabutihan ng ating Diyos na bagaman mga kapatid nagkamali din ako sa takuhin ko sa pananampalataya. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay tunay na mabuti mga kapatid. At hindi lang second chance, third, fourth, fifth, dahil sa mga times mga kapatid na nakakamali tayo sa ating Diyos, patuloy yung bigay at hanggang niya sa ating buhay. At yun yung pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Tama-tama yun din mga kapatid ng anniversary na matatag pa rin yung talang anong 2025. At sana rin mga kapatid na ano man yung pagdaanan natin sa takbuhin natin sa pananampalataya. Tulad nung exhortation kanina ni Brother Eric. Huwag natin tingnan yung mga obstacle ng mga kapatid. Kasi kung titingnan natin yung mga hadlang talaga mga kapatid, hindi tayo tatagal sa takbuhin mga kapatid dahil maraming failures, marami tayong pwedeng minsan nga mga relatives yan, gagamitin talaga ng kaaway. Tulad nung naalala ko doon sa side ng daddy ko. Dahil nga, ito, ako mga kapatid, na baba din ako sa gawain natin na sa music department. Salamat sa ating Diyos dahil nakabalik ako dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At naalala ko na inuusig din ako mga kapatid kasi nalalaman nila, nakikita nila na lagi daw ako dati nasa church. Tapos nung nila ako nag-uwi ako yun sa side na may sahod pa kayo. Kasi lagi ko yun. So kung wala po, sabi niya bakit bakit kayo nag-a-accelerate ng oras wala naman kayo. Oo mga kapatid, yan yung dating way back 2007 natin yung yan yung kasagsagan mga kapatid na humahayo kami mga kapatid. I guess yung side na yun kasama si Pastor RJ is sa Tayabas, kasama si Sister Daisy, si Andrea. Si Andrea kapatid na lang. Ayan mga kapatid, talo sa youth camp. Turn kayo muna mga kapatid yan yung nag-evangelism kami sa side ng Red Bee kung ako nagkakamali mga kapatid. At masaya mga kapatid. At yan din yung isa mga kapatid na nagpatatag at nag-preserve sa akin mga kapatid yung mga gawain at nababad ako mga kapatid sa mga gawain. Kaya huwag tayong maging mga kapatid, huwag tayong maging okay lang sa atin na nakaupo lang tayo mga kapatid. Kaya kung meron tayong talent, kung meron kang kaya tayo naman hindi ka marunong kumanta mga kapatid, pwede kang gamitin ng ating Diyos sa kanyang kumpasan. Kaya yung willingness lang natin mga kapatid kung magpagamit, yun yung tinitignan ng ating Diyos. At maraming salamat sa Panginoon sa Diyos. Thank you, Sister Meta. God bless you. Praise God mga kapatid, sadyang napakabuti ng ating Panginoon dahil nasipan ng mga picture na. Salamat po sa ating Panginoon at minsan pa meron pa po tayo mapapakinggan na magpapasalamat sa ating Panginoon. Ito po yung galing sa malayong lugar. Tawagin ko na po siya. Ako pangalan. Surprise po para pagkakatito. Ay, ano pala yun? Salamat po. Kuya, magpakilala ka po muna sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Ako nga po pala si Jemel, yung hindi ka kilala sa amin ay kapatid ko po si Pastor Lord. Ilang taon ka na po sa pananampalataya? Simula po nung dumating kami dito ay unang-una po talaga, si Pastor po ay umuwi po doon sa amin noong 2014 po yata yun. So, nandun po kami. Wala na po akong trabaho doon. Tapos ambay po ako sa Masbate. Wala na rin po yung pamilya ko. So, sabi ni Pastor po ay pupunta lang daw po ako doon sa Lucena.
po ako nagkaroon ng isip at kami po nag-usap na mag-asawa para po sa, kasi alam ko naman po, talagang ipabubuti po para sa akin, sa aking pamilya na pupunta po kami dito dahil siyempre po pastor po yung kapatid ko. Saka magpupunta po kami sa talagang magandang, doon po kami pupunta sa magandang pananampalataya. So, natutuwa po ako dahil nakarating po ako kami dito mag-asawa. So, siguro nasa ano na kami, years na siguro. Kuya, ano nagtulak sa'yo? Bakit ka nagpa-bautismo? Ano yung naging dahilan? Bakit? Ayoko na yung nakaraan ng buhay. Gusto ko na ayusin yung buhay ko. Ano yung naging parang, bakit nag-decision ka na gano'n? Ano yung nagtulak sa'yo? Actually talaga, ay isang taon po ako bago nagpa-baptize. Nag-decide po ako na nagpa-baptize dito sa doon pa yata yung church sa Iyang. Patuloy lang akong dumadalo doon. So, napag-isipan ko na isang taon na, kulang ko lang isang taon. So, pagkatapos ko nung birthday ko, May 21, apat na araw, May 24, nag-decide po ako na sabi ko po ang pastor, so po ako. Tatlo po kami doon, magkasabay. So, puro lalaki kami. Ayun dalawa yata sigurado na ako ko ako. Ilang buwan lang din po, ilang wala lang. Hindi na nagpatuloy. So ako naman po, salamat sa Panginoon, tuloy-tuloy po. Na sigurado ng notice ko na ako. Patuloy po ako sa pananampalataya. Kasama ko po yung mga pamilya. Anak. Pero yung sa 10 years po yun, patuloy po na sumasamba ay parang nawala po ako sa Panginoon. Tapos sa siyang na taon po paglilingkod niyo sa ating Panginoon, ano ba yung naging hadlang na inisip mo na parang mapapagod na ayoko na, parang ayoko na yung ginagawa ko? Ano yung naging dahilan ko para manatili ka at hanggang ngayon naglilingkod ka sa ating Panginoon? Alam ko po kasi lahat po tayo, kahit po tayo mananampalataya, dumadaan pa rin po talaga tayo dun sa mga parang tukso, pagsubok, at minsan dumadating talaga tayo na minsan napapagod na tayo sa ating ginagawa. Ano po yung naging dahilan kung bakit nagpapatuloy at nananatili ka pa rin po naglilingkod sa ating Panginoon? At ano yung malaking pagsubok sa iyong pananampalataya sa 9 years kong paglilingkod sa atin? So, yung maraming pagsubok sa akin ng pananampalataya ay siguro dumating po yung 2019, yung COVID. Yun talaga. Akala ko yung mawawala na talaga ito ng trabaho. So yun pong iniisip ko sa sarili ko, paano kayo pamilya ko dito pag mawawala na ako ng trabaho kasi lalaktaw po yun eh. Pero nandun po yung Panginoon talaga na kumikilos ko sa buhay ko at sa amo ko. So nung kinakausap ako ng amo ko na mawawalan daw ng sasarado yung restaurant at yung karatuwa. So kusinero ako dyan, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, kahit isasarado natin to, sa akin ka pa rin ang bahala sa'yo, hindi ka bumabayaan. Sabi ko, salamat, thank you Lord. Talagang yun po ang dahilan na kumbaga patuloy ako sa aking pananampalataya. Kaya sa madaling salita po nung time na yun na sinarado po yung restaurant na yun. So nandun po ako sa bahay, doon pa kami nakatira sa iyong nun. So wala akong pasok doon. At nandun ako sa bahay. Tapos nagugulat na lang ako na may biglang dumating na sasakyan doon. Bumubusina. Yung pala, yung driver ng amo ko, pinapunta doon sa amo. Pinadala ako ng grocery. Tapos, yun po, mabigas. Tapos, sabi ko lang nakakargo lang. So, pagtingin ko doon sa, ako na yung dilata, tapos yung may mga, yung may noodles, yung nakaipit na pira doon. Yung pala. Nagsasabi kasi ako time na yun. So, bawat ilang beses yun. Ulit-ulit, pinadalan ako doon, tapos may nakaipit na pira. Hindi pinapaalam sa driver. Baka daw... Kuya, ano po yung pinakamalaking pinagpapasalamat mo po sa ating Panginoon na
na ikaw mananampalataya po na nakilala mo ang ating Panginoon. Yung pinakamalaking pinagpapasalamat po sa buhay mo. At encourage din po sa ating mga kapatid. Ito po encourage ko lang po sa inyo lahat yung pinagpapasalamat ko po talaga sa Panginoon na kung bakit kami nandito, nagtatagal kami sa pananampalataya. Ako po'y natutuwa dahil dati po ay wala akong kilala, hindi ko kilala ang Panginoon. So, yun po, malaking bagay po na may kapatid po akong pastor. Dahil parang siya po ang ginamit ng Panginoon. Siya na po talagang mananampalataya sa amin. Kapagay nadala kami, halos na lahat. Ngayon doon sa amin, may simbahan na, tapos yung mga mabuhay ko ay ako isasalita, tapos yung pagsasalita ko. So ako naman po ay malaking bagay po na nandito po ako ngayon at patuloy na sumasamba sa pananampalataya ko. Salamat po, maraming salamat po. At salamat po sa ating Panginoon. Talagang napakabuti ang ating Panginoon mga kapatid. Sabi na ako, may isa lang talagang mananampalataya na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Hindi naman nahayaan ng Panginoon na yung puso mo'y napipigatin na hindi makasama talaga yung kapamilya mo. At matagal man, sobrang tagal man yung panalangin natin sa ating Panginoon, nakakala natin na hindi natutup, na hindi dinidinig ng ating Panginoon. Isang araw ibibigay din talaga ng ating Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At welcome po yung magpapasalamat pa sa ating Panginoon. Huwag natin ipagkait yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Ipahayag natin yung kadakilaan ng Diyos sa atin. Huwag natin ikailan mga kapatid. Alam ko na tayong lahat ay ginawa ng Diyos ng mabuti. Amen ba? Amen. Lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon. Lalo higit yung pananampalatayang meron tayo galing sa ating Panginoon. At welcome po kung sino pa po yung gusto magpasalamat sa ating Panginoon. Welcome po sa Yan, purihin po ang ating Panginoon sa mga ito at maraming salamat sa ating Panginoon. At sa mga kapatid, sa March 22 po ay anniversary. Sa ating anniversary ay birthday po ng aking spiritual. Mga kapatid, ako po ay 35 years na nakatayo sa ating Panginoon. At masasabi ko mga kapatid na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay buhay mga kapatid. At sabi ko nga, ang pagiging matatag sa ating Panginoon ay prayer at saka po yung mga salita ng ating Panginoon ay tinatanim sa ating puso, mga kapatid. At sabi ko nga mga kapatid, nung sa pastor at bago nag-Bible study sa Lucena Church, mga kapatid, masasabi ko sa sarili, isa ako sa makinig na salita ng Diyos at nanampalataya sa ating Panginoon at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. At sabi ko nga, yung lahat ng mga pagsubok na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, napagtagumpayan ko ang lahat dahil kasama ko ang Diyos, mga kapatid. At yung kanyang mga salita, mga kapatid, na nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kapatid, yung nagkaroon ako ng pag-asa sa ating Panginoon at nagtiwala ako sa ating Panginoon. Kaya nga dumating ang lahat ng mga pagsubok, napagtagumpayan ko ang lahat, mga kapatid, dahil kasama ko nga ang Diyos. At naramdaman ko, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na pinadama sa ating Panginoon, ng ating Panginoon sa akin, mga kapatid, na sa lahat ng mga pagsubok na iniluha ko, mga kapatid, sa ating Panginoon, mga kapatid, ay napagtutuklayan ko. At naramdaman ko, mga kapatid, yung pag-ibig na salita rin ng Panginoon, mga kapatid, na hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. At kaya mga kapatid, lahat ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, ay na inyano ko sa akin puso, mga kapatid, kaya nasasabi ko, hanggang ngayon, dumating ang aking 35 years, naging matatag ang Panginoon, matatag ang Panginoon. Yung tani. Nanti ako na. Dahil sa linggo, ay alam naman may program tayo sa linggo, baka hindi na natin bigyan ng pagkakataon sila si Tio sa si Tio. Dahil ito pong gawain ito,
Ako po personally ay napakalaki po ng utang na loob ko sa mag-asawang ito, sa pamilya nila, dahil sila po yung tumanggap sa akin dito, sila po yung sumuporta kung ako po yung dumating dito. So si Tia, siya na lang po yung tatlo silang unang nabautismuhan dito. March 24 Tia, pagtatanda ko. 27 pa. Siya na lang po ang natira. Kaya matatag pa rin na nakatayo. Purihin ang ating Panginoon. At alam niyo, sana maging inspirasyon sa inyo ang pamilya nila. Dahil sila po ang tumanggap sa akin dito. Sinuportahan nila ako abot sa kaya nila. At nakita ko kung paano silang pinagpala ng ating Panginoon. Hindi lang sila, pati yung kanilang mga anak, ilan na yung professional na mga anak nila, yung bahay nila ay basta natutuwa ako sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya gayahin po ninyo sila, magkaroon din kayo ng ganong klaseng kalooban sa pagtanggap sa gawain, sa manggagawa. At sabi nga ng Panginoon, yung nagbibigay ng isang basong tubig doon sa manggagawa ay kanyang gagantimpalaan. Sila sobra pa sa isang basong tubig. Kaya ang gantimpala sa kanila ng Panginoon ay kayo makapagsasabi mismo sa mga nakakakilala sa kanila, sa nakarating sa kanilang bahay. At minsan nga, Tio, natutuwa ako sa iyo dahil paiba-ibang sasakyan mong dinat. Ulitin ang Panginoon. Samantalang driver ng jeep ito, doon ito na-convert sa Quezon City, namamasada ng Fairview, Cubao. No? Ginamit po si Pastor Boy Divina, yung asawa ni Ate Lourdes, dahil sila po magkarinye po at doon po na-convert si Tio at na-convert yung mga pamangkin niya, sila si Mrs. At yan po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng gawain dito. Tio, salamat. Ano po, isa pong mapagpalang na umaga po sa inyo pong lahat. Sabi ko nga, nakakapayak pastor din sila. Sabi nga, ito po ay 35 years na po. Pero ang totoo po para sa akin po, ako po ay 37 years na po na naglilingkod po sa ating pong Panginoon. At still strong dahil po sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga po, hindi ko akalain na marating ko itong ganitong panahon. Sapagkat ako'y pinako lang po sa Maynila, kaya hindi ko malilimutan yung pamilya ni Ate Lourdes. Panginoon, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malaking po ang pamilya sa ating Panginoon. At sabi ko nga, babanggitin ko na rin. Sapagkat sa una kong pagkakataon, hindi mangyayari ito. Kung ang itinadala po sa ating pastor ay hindi po matuwid. Kaya, pastor, alam ko lang po ito sasabihin sa iyo. Ako'y nagagalak sapagkat isang katulad ko na napagpag-Lord, hindi ko akalain po na mararating natin itong ganito. Hindi lang ako ang pinagpala, siguro darating ang panahon at ngayon nakita ko na walang tao po, walang kapatiran ako na nakita ko po na hindi po pinagpala ng ating Panginoon. At isa lang ako yung aking masasabi. Ang sabi nga po doon sa Bible na ako po ay naging bata. Ngayon po ako'y matanda na. Wala po akong nakita na pinabayaan po ng ating Panginoon. At mangyayari po sa atin lahat ito. Sapagkat ang sabi nga, yung mga anak ninyo, hindi po mamamalimos ng tinapay. Okay po. Patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Aantayin po natin ang kanyang pagdating. At siguro mauuna ko sa inyo. Pero hindi tayo makasiguro. Mabait po ang ating Panginoon. Mabait po ang ibigay. Pero ganun na naman po. Salamat po at purihin po. Siya po ay kagawad ng barangay namin. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin pag itasalita. At siya po, yung isa niyang anak, si Dulce, ay asawa ng pastor sa Agtangan. At ito naman si Daisy ay magiging pastor din. Kanyang asawa, kaya purihin ang ating Panginoon. Si Johnson ay teacher.
sabi ko sa kanya, ihanda mo ang sarili mo pag ikay tawagin ng Diyos, huwag kang tatanggi. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y mag-pray para sa kanila at sa linggo ay hindi na po natin magagawa yan. Tayong lahat ay magpapasalamat sa Diyos dahil sila po ay naging kasangkapan ng Panginoon para po magkaroon ng gawain ito. 35 years at hindi po sila humihiwalay sa amin. Hindi po nila kami iniiwanan para suportahan natin courage. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa buhay po ni Tio Dani at ni Tia Susan, Panginoon, na sila po ang naging kasangkapan para po ako'y makarating dito, Panginoon, sa Lucena City at naumpisahan po ang gawain ito. 35 taon na po, Panginoon, ang lumipas. At salamat po, dakilang Diyos, iningatan mo kami lahat. Salamat din po at pinagpala mo ang kanilang buhay, Panginoon, sa kapila ng lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Narito sila at nakatayo pa rin matatag at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kasagutan mo sa kanilang mga dalangin. At alam ko, Panginoon, na mayroon pa silang mga hangarin sa kanilang buhay, Panginoon. At ito po ipapangyarihin mo ayon sa iyong kalooban, dakilang Diyos. Patuloy niyo pong pakiingatan si Tio Dani at si Tia Susan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. At ganoon din ang kanilang mga anak at mga apo, Panginoon. At gamitin mo silang lagi na maging inspirasyon para po sa iyong makita ng mga tao kung gaano kabuti ang maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. At makita nila na buhay ka, Panginoon, na Diyos naming pinaglilingkuran. Sa lahat ng ito, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Maganda kapagpalang umaga, mga kapatid. Inabot sa amin to. Sa 29 po, sama-sama tayo sa reunion sa Fionas. Yan. Pag-usap-usap na po kayo yung magkakasama kung para ayaw nyo na magbiyahe na nagsosolo o magkuha kayo ng sasakyan. Naging mga kapatid, sa lahat po ng kapatiran, na hindi pa po nakapagbigay ng pledge na willing pa pong magbigay, open na open pa po kasi nagbabudget na po kami ngayon, magbibigay na po ako ng mga budget sa ating mga gagamitin at natutuwa ako sa Panginoon, napakalaki na ng budget natin, pero nung kinukwenta namin, sapat lang. Sapat lang po talaga din. Kaya sabi ko, na yung pong mga willing pa po mga kapatiran na hindi pa na gusto pong makibahagi. Kahit po sa magkano halaga mga kapatid dahil may mga gastusin pa po tayo na isinasaalang-alang doon sa aming mga binabudget. Hindi lang po namin may budget kasi wala na yung budget. Kaya sa lahat po tayo po'y masaya. Tayo po'y nakaabot ng 35 years at nasabi nga ni Tidani kanina dahil wala siyang nakita kapatiran tapat na pinagkukulan ng ating Panginoon. Pagpas mga kapatid, natutuwa ako na nakikita ang mga kapatid na pinagpapala. Dati, naglalakad lang. Ngayon, meron ng sasakyan. Meron na ngayon naman, may 4 wheels na. Natutuwa ako mga kapatid na parang dati, bata-bata lang sila. Nandito sa church, naglilingkod sa Panginoon, nagsisimula. Kaya mga kapatid, walang maiiwan. Lahat, ang Diyos ay buhay na nakakakita sa ating pagtatapat. Ang Diyos, mga kapatid, ay matuwid. Kaya mga kapatid, nais po natin tayo ay patuloy na pagpalain. Tayo po ay namumuhay, nagagalak, na naglilingkod sa Panginoon. At may inaasahan tayong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mahiya. Dagdagan niyo po yung inyong pledge sa mga hindi pa po nagbibigay. Maraming po salamat. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Palakpak po para sa ating Panginoong Diyos. At tayo sa umaga nito, mga kapatid, ay pinagpalaw po ng isang bisita. Tawagin po natin si Tatay Rogelio Encenares po. Dito lang po, Tatay, sa amin. Nakamayan po natin ang ating pong bisita nang may ngiti po sa ating mga labi. Praise the Lord!
Diyos, ng makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus. Purihin ko, O God, sa umaga nito, kung ako ay labis na nagpupuri. Nagpapasalamat ako, Panginoong Jesus. Hallelujah sa iyong harapan. Maraming pong salamat, O God. Kay Tatay Rogelio, Panginoong Jesus, hindi po aksidente. Hallelujah, sa umagang ito na siya po ay nadako, Panginoong Jesus, sa iyong banal na tahanan, O God. Patuloy po namin dalangin, hallelujah, na patuloy niyo pong pagpalain ng kanyang buhay. At bayan, O God, ano man po yung kanyang maririnig, masasaksihan sa umagang ito. Ito po, Panginoong Jesus, ay magsimula ng pananampalataya sa iyo, O God. Purihin ka, sambahin ka, in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa pumalakpak tayo ng malakas sa ating buhay. Mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At nandito po tayo mga kapatid sa portion na masaya. At nawa mga kapatid, for 35 years tayo ay masaya na talaga pag nandito sa portion na to. Sapagkat tuwing dadating to, di ba marami pong nagtuturo sa atin. Patuloy po tayo nawang makinig at i-apply po natin mga kapatid yung atin pong naririnig. Sabi po sa aklat ng 2 Corinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Praise God. So, nakaka-inspire po mga kapatid yung atin pong mga nakinig kanina. At ako po ay patuloy din na namamangha sa ating Panginoon dahil tunay mga kapatid na ang kanyang mga salita ay totoo. Amen. Sabi nga ni Ate Juby, for 35 years parang kami lang yung mga bata na nagtatakbo-takbo dyan. Di ba mga kapatid? Di ko maalala mga kapatid kung magkano po yung kauna-unahang tithes na binigay ko, mga 10 pesos. Kasi nakinig ko lang yung pangangaral mga kapatid patungkol po sa pagbibigay ng ikapo at sa pagbibigay. Salamat sa ating Diyos dahil po tinuruan po niya akong magbigay. Tinuruan niya po akong magbigay ng ikapo, ng offering sa ating Panginoon. At nakita ko rin po mga kapatid at napatunayan ko mga kapatid yung salita ng ating Panginoon. Higit pa po sa inaakala natin yung kayang ibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nagdadalawang isip pa po kayo patungkol sa pagbibigay, sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon, totoo po yung sinabi ng ating Diyos, subukan niyo ang ating Panginoon. And one day, tatayo ka mga kapatid
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Lord, hallelujah. Tunay, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na mabuti, Ikaw ang aming Diyos na tapat, O God, sa mahabang panahon, Panginoon, at sa magpawalang hanggan, O Diyos. Kami po'y namamangha sa iyo, O God, hallelujah. Salamat po sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, at Lord, hallelujah, narito, Panginoon, ang kaloob ng bawat isa. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy niyo pong pagpapala, O Diyos, at pagbasbas sa bawat isa, Panginoon, maging sa kalusugan po, Panginoon, ng aming mga pangangatawan, Panginoon, pagalingin niyo po ang may karamdaman, O God. At Lord, we pray, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pinagkukunan ng kabuhayan ng bawat isa, at patuloy niyo kami bigyan, Panginoon, ng puso, O Diyos, na iibig, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, O God, hallelujah, at patuloy kaming maging matapat, Panginoon, sa bagay na ito at gawin namin ito ng may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. At sa umagang ito, mga kapatid, sa lahat ng ating mga narinig at mga nasaksihan, oras na upang patuloy natin na sambahin at dakilain ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Malakas na pagsamba galing sa mga pinagtagumpay ng ating Diyos. Hallelujah! At sa pangalan ng ating Panginoon, mananatili tayong nakatayo habang inaantay natin ang kanyang dakilang pagbabalik. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah!
Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Napakamakapangyarihan ng pangalan